nakakompromise agreement sa gagawin, madali na yan. Kasi ilang beses ko nang sinabihan si Kuya JC, mag-attend ka ng seminar. Busy daw siya sa ano niya, sa bukid eh. Oh, yan. Buti ko sa bukid lang. Ayun na nga. Kaya pinagpilisihan yung tawagin ko ha. Ayun na nga eh. Tapos busy, ngayon busy si ano doon, may pinitensya sila doon sa Sukuni. Project ng tatay ko, yung kung ano, sila Nandun yung dalawang kasama ko. Wala na. Antay yung sa project na yun. Lingid sa kakalaman nyo, ang project lagi ng tatay ko. Kasi po, ganito po yung mga kasama. Kami po nung gumpisa kami na magkalamansi, yung tatay ko, 30 years. Nag-umpisa lang po kami sa isang lupa lang. Tinaniman yon, una, hindi pa uso sa amin ang patubig. Umaasa lang kami sa ulan. Ang tanim namin, gulay, tapos mais. Kaya lang, pag nagkasabay-sabay ang ani, bagsak ang presyo ng mais. Bagsak ang presyo ng yung kamatis. Kaya alam naman natin, kamatis minsan tinatapo na. Ngayon, merong nagpunta sa amin doon, nang mausap po yung patubig, medyo umangat-angat ng konti yung aming kabuhayan. Noong una, sumikat ang mangga. Gaya-gaya sa amin, nagtanim din ng mangga. Kaya lang, sa mangga 5 taon, nagbubunga. Ang nangyayari sa bunga, una unti-unti. Meron dumating yung panahon, nasira yung bunga ng mangga. Nung masira yung bunga ng mangga, another at taon naman. Sabi ng tatay ko, hindi tayo kayang buhayan ng mangga na ito. Isipin mo, inaasahan mo, tapos masisira. Ayan nangyari. Meron nagtanim sa amin ng kalamansi, yun ang aming pinagmasdan. Pinagmasdan ng tatay ko. Hindi pa uso puno ng pag-i-spray sa kalamansi. Basta pag tinanim mo, ang bulaklak, inalagaan, pinatabaan, diretso bunga. Masenso yung kanyang buhay. Kaya lang, yung unang nagkalamansi doon, sakim. Hindi sinyeri yung paraan ng pag-aalaga ng kalamansi. Sinabi lang niya, okay kay kalamansi, pwede na ekayos niya. Pero mababalita mo, maraming mga lupaing nabibili. Ngayon, ang ginawa ng tatay ko, sumubok siya kahit na hindi niya kabisado ang pag-aalaga. Yung nagpayo kahit sa tatay ko, ng paraan ng pag-aalaga noon, tinuruan siya ngayon ng mali. Sabi sa kalamansi sa tatay ko, huwag mo ekang patatabaan ng kalamansi mo ng madalas. O kaya, huwag marami pataba ilalagay mo. Sinunod ngayon ng tatay ko. 3 taon na ang kalamansi noong tatay ko. Hindi pa kami humaani, humaharvest. Ang nangyayari, madilaw ang kalamansi. Tapos, pag may bunga, tanggalin mo yung bunga. Sa loob-loob ng tatay ko, paano kami aani rito, tinatanggal ang bunga. Pag nabulaklak, tinatanggal. Baka daw mabonsay, mabansot. Ginawa niya ngayon, gumawa siya ng sariling diskarte. Nagtanim siya ngayon ng kanyang sarili. Yung diskarte niya ngayon ang ginawa niya. Regular niyang inabonohan. Regular po niyang pinatubigan. Wala pang 1 taon, nagbunga na kalamansi. Hindi harvest na. Yung 3 taon na nagpayo sa amin na dati nagkalamansi, hanggang ngayon wala rin naging bunga. Tama po. Kaya hindi po kumo na meron marunong may kalamansian, may gulayan, ituturo sa inyo ang tamang paraan. Dahil meron dyan, magiging kakumpetensya pa ninyo. Ano ibig sabihin? Natanim po doon sa tatay ko na kung meron kang alam na ikabubuti ng kapwa mo, ika-asenso, bakit hindi mo tulungan? Kaya kami, nag-umpisa kaming mag-vlog ng kalamansi. Sige anak, mag-vlog ka, i-share mo yung nalalaman doon sa kalamansi para sa mga taong gustong magtanim ng kalamansi ng high value cropping, alam nila kung ano gagawin nila. Hindi sila mabiktima na kagaya ng ginawa sa tatay ko. Kaya kami ngayon, naging instruction din kami ng tutorial ng kalamansi. Kaya lang, una-una lang po namin inaalam, siyempre, yung lupa. Kasi pagka po ang lupa, kagaya rito sa inyo, medyo negative kayo rito dahil binabaha po rito, stay in. Talagang palay po ang karaniwan. Pero pagka ang lupa ninyo, gaya ng mga bakod, na bumahaman siya pero hindi mag-i-stay ng 10 days o 1 week,
may possible na mabuhay ang kalamansi. Kaya lang, pag tumagal po ng 1 linggo at ang kalamansi ninyo ay nababad sa tubig, mamamatay. Oo. Pero maganda, pagdating sa income, hindi kayo pababayaan ng kalamansi, sa totoo lang. Kasi, ang bulaklak ng kalamansi mga kapatid, yun po ay tawag rito monthly harvest. Ang palay po once pag tinanim po yung harvest isang beses. Sa tatay ko po tsaka po yung sa akin mahigit sa hektare. Sa tatay ko siguro mga nasa 2-3. Marami. Opo, marami na po yung kalamansi at meron pa po kami mga bagong kalamansi. Nag-umpisa lang po yun sa isang lupa. Kalamansi. Ngayon, sabi nila, pag naika ang kalamansi, marami ka nagtanim ng kalamansi, hindi na mabibili. Ngayon po, krisis po sa kalamansi ngayon. Mahal ang kalamansi po ngayon. Bakit? Para rin kamatis yan. Ang kamatis, pag wala po mapitas, mahal. Pero pagka sumobra, mura. Ang kalamansi ganun din. Pero sa kalamansi, wala kang mababalita ang nagtapo ng kalamansi. Bakit? Yung reject ng kalamansi, kinukuha ng juice yan. Merong kalamansi juice. Kahit mura ang kalamansi, walang problema sa buyer, walang problema sa market. Tama po yun. Pero sa kamatis, once na yan na hindi po nabili, wala na kahit po kuwan. Hindi naman natin sinisiraan ang kamatis. Kailangan natin ng kamatis eh. Pero ibig sabihin, ipinakikita namin sa inyo po yung karakteristik, yung katangian ng kalamansi. Sa lahat po ng mga pananim, yan po ang aming naiinaman. Kaya lang sa inyo kasi rito medyo binabaha, kaya medyo alanganin kayo. Pero kung sakali man sa ibang lugar na kayo mapupunta at meron lupa na hindi natataniman, pwede nyo pong suggestan po ng kalamansi. Pagdating naman po sa pag-aalaga, i-search nyo lang po yung Virgilio Bunag sa YouTube. Nandun na lahat po. Nilagay po namin po yung mula sa pagtatanim, pag-aalaga, pagpapabunga, pati pagpipitas, pati pagmamarket. Ibinlag ko na lahat. Wala na kami magiging problema. Tsagaan nyo lang pong panoorin. Tag mo na Opo. ako, sir, ha? Ako na Opo. magpasan ka. Sige po. Ayun. Share lang po namin sa inyo yun sa kalamansi farming. Kaya pag sa kalamansi, tayo lang po yun nandun sa channel po na makikita po ninyo. Meron certain temperature ang halaman, parang sa tao din. Di ba pagka maraming inaatake ngayon dahil yung init nga hindi mo kumakayanan, yung halaman ganun din. Ang pagkakaiba naman ng halaman doon sa tao, kahit may patabadong, kahit isprayan mo yon, hindi siya kakain kasi nga mainit. Yun yung isang problema ng halaman. Kaya pagkatagaraw, kung papansin niyo, yun nga nasisira yung harvest mo pagka natapat ka dyan sa sobrang init ng temperature. Ang isang problema, temperature. So, para meron pa tayong panlaban doon para sa ano? Meron naman, kaya lang medyo mahal yung gagastusin mo. Doon na pumapasok yung ano, meron kasi tinatawag na hormones na mga nutrient. O yun yung i-spray kahit papano nang makakain siya. Pampagana kanga. Oo. Ano yun? Hormones. Meron din sa inyo. Hormones. Itong hormones na to, yung kasing nitrogen, pagka inilagay mo yan sa palay o sa anumang halaman, nagko-convert siya ng mga meron siyang proseso na tinatawag, kaya mahal yung kaya mura yung nitrogen kasi hindi pa siya converted. Di pagka nag-convert siya ng nitrate, kaya mahal yung talab ka agad. Ngayon itong nitrate na to, mag-undergo yan susunod amino acid. Tapos yan din yung mga nagiging micronutrient. Kaya lang ang problema, yun nga, hindi siya magluluto dahil mainit. Okay. So at least meron na rin kayo pang-spray dyan kayo. Meron naman tayong pang-spray ro. Per liter. Mga compromise agreement na gagawin, madali na yan. Kasi ilang beses ko na sinabihan si Kuya JC. Mag-attend ka ng seminar. Busy daw siya sa ano niya, sa bukid eh. Oh, yan. Buti kung sa bukid lang. Ayun na nga. Kakaibang pinagbibisihan ng pamangkin ko Ayun na nga eh. Tapos busy, ngayon busy si ano doon, may pinitensya sila doon sa Sukuni. Project ng tatay ko, yung kung ano. Sila Nandun yung dalawang kasama ko. Wala na. Antay yung sa project na yun. Lingid sa kakalaman nyo, ang project lagi ng tatay ko, Lusta.